Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Saturday. Patuloy na tumataas ang chance ng development ng posibleng bagyo na binabantayan natin sa may silangan ng bansa. Ano ba ang pagbabago sa kilos nito ngayong araw? Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, easterlies pa din ang pangunahing nakakaapekto sa buong Pilipinas. Kapag easterlies ang umiiral, may mainit at mahalumigmig na hanging nagmumula sa silangan na patuloy na naghahatid ng moisture sa malaking bahagi ng kapuluan. Ibig sabihin, kahit may mga oras na mukhang maaliwalas ang kalangitan at parang panatag ang panahon, pwede pa rin itong magbago habang tumatagal ang maghapon. Karaniwan sa ganitong setup ang mainit na umaga, maalinsangang tanghali at saka ang posibilidad ng biglaang pagbuo ng ulap na pwedeng mauwi sa ulan o thunderstorms sa ilang lugar pagdating ng hapon o gabi para sa Mindanao at Palawan. Ang inaasahang lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil sa easterlies. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng panakanakang ambon o maikling buhos. May malinaw na posibilidad ng mga pag-ulan at thunderstorms na pwedeng magdala ng moderate hanggang minsan ay heavy rains. Dahil dito, may banta ng flash floods or landslides lalo na sa mga komunidad na mababa ang lugar, malapit sa ilog o nasa paanan ng bundok. Kaya para sa mga nasa Mindanao at Palawan, mas mabuting maging alerto sa mga oras na lalong kumakapal ang ulap at tumitindi ang buhos ng ulan dahil sa ganitong sitwasyon, pwedeng mabilis lumala ang lagay ng panahon sa loob lamang ng ilang oras. Sa maraming bahagi ng Mindanao, mas madaling maramdaman ang epekto ng easterlies dahil patuloy ang pagpasok ng mahalumigmig na hangin mula sa silangan. Kaya kahit hindi naman pare-pareho ang bagsak ng ulan sa bawat probinsya at lungsod, malinaw pa rin na mas mataas ang posibilidad ng aktibong pag-ulan sa rehiyong ito. May mga lugar na pwedeng magsimula ang araw na medyo maaliwalas pero habang umiinit ang paligid at mas nagiging mabigat ang hangin, pwedeng mabuo ang mga thunderstorm na magdudulot ng malalakas na buhos. Sa Palawan naman, kahit may mga bahagi na pwedeng makaranas ng pansamantalang ginhawa o pagliwanag ng langit, hindi dapat maliitin ang posibilidad ng panibagong ulan at thunderstorm lalo na kapag nananatiling makapal ang ulap at mabigat ang kondisyon ng himpapawid. Kung kayo ay nasa Mindanao o Palawan at may mga biyahe, lakad o mga gawain sa labas, mas mainam na maging handa sa mabilis na pagbabago ng panahon. Ang mga ganitong sitwasyon ay kadalasang nagsisimula sa tila ordinaryong maulap na langit. Tapos sa loob lamang ng maikling panahon ay maaring lumakas ang ulan at kumulog ng sunod-sunod. Sa mga komunidad na may history ng pagbaha o pagguho ng lupa, mahalaga ang dagdag na pag-iingat. Hindi kailangan ng maghapong bagyo para magkaroon ng problema. Minsan, sapat na ang matinding buhos sa maikling oras para magdulot ng pagbaha sa mabababang lugar at paggalaw ng lupa sa mga mas mataas at matatarik na bahagi. Samantala, sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil pa rin sa easterlies. Sa madaling salita, sa maraming lugar posible ang medyo maayos na simula ng araw, may init, at minsan ay mukhang panatag ang lagay ng kalangitan. Pero habang umiinit ang paligid at tumatagal ang maghapon, pwedeng mabuo ang thunderstorms sa ilang lugar. Ang salitang isolated ay mahalagang maintindihan ng maayos. Hindi ito nangangahulugang balewala ang ulan o hindi na dapat paghandaan. Ang ibig sabihin lamang nito ay hindi pantay-pantay at hindi sabay-sabay ang magiging pag-ulan. May mga lungsod o bayan na pwedeng manatiling tuyo sa halos buong araw, habang ang iba naman ay pwedeng makaranas ng biglaang buhos sa loob lamang ng maikling panahon. Ganito rin ang paalala sa nalalabing bahagi ng bansa. Dahil easterlies ang umiiral, may init at alinsangan sa maghapon pero may kasamang tsansa ng biglaang pag-ulan sa ilang lugar. May mga probinsya o lungsod na pwedeng makaranas ng tahimik at tuyo na kalagayan sa malaking bahagi ng araw pero may ibang bahagi naman na biglang didilim ang ulap at bubuhos ang ulan, kaya hindi sapat na tumingin lang sa lagay ng panahon sa isang oras ng araw. Kapag napansin ninyong mas umiinit ang paligid, mas mabigat ang pakiramdam ng hangin at unti-unting dumadami ang makakapal na ulap, pwede iyong senyales ng nabubuong thunderstorm. At kapag severe ang thunderstorm, posible pa rin ang flash floods o landslides sa mga sensitibong lugar, lalo na sa mga mabababang komunidad at sa mga bahaging madaling gumuho ang lupa.
Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa Northern Luzon, inaasahan ang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin na magmumula sa silangan hanggang timog silangan. Ang coastal waters dito ay slight to moderate, na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 2.1 meters. Sa nalalabing bahagi ng bansa, mahina hanggang katamtaman din ang hangin at ito ay magmumula sa silangan hanggang hilagang silangan. Ang mga karagatan naman ay slight to moderate rin, na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa kabuuan, hindi ito indikasyon ng pinakamalubhang kondisyon sa dagat, pero hindi pa rin ito dahilan para maging kampante. Kapag may thunderstorm o biglang pagbabago ng hangin sa lokal na area, pwede pa ring maging masama ang aktual na kalagayan ng dagat kahit hindi naman sobrang taas ng alon sa pangkalahatang forecast. Kaya para sa mga mangingisda, sa mga may maliliit na bangka at sa mga may planong bumiyahe sa dagat, makabubuting bantayan hindi lang ang marine forecast kundi pati ang aktual na kondisyon ng langit at hangin sa inyong lugar. Lalo na sa mga baybayin na mas bukas sa silangan, mas madaling maramdaman ang impluensya ng easterlies sa pagbugso ng hangin at sa galaw ng karagatan. Maaaring sa unang tingin ay hindi gaanong mapanganib ang alon, pero kapag sinabayan ng thunderstorm o bigla ang pag-igting ng hangin, pwede itong maging mas alanganin para sa maliliit na sasakyang pangdagat. Kung titingnan naman natin ang temperatura at relative humidity sa nakalipas na 24 na oras, ang pinakamababang temperatura ay 22.1 degrees Celsius at naitala ito alas 5 ng umaga. Ang pinakamataas na temperatura naman ay umabot sa 34.4 degrees Celsius alas 12 ng tanghali. Ipinapakita nito na kahit sa umaga ay may kaunting ginhawa pa sa pakiramdam, pero mabilis ding tumitindi ang init habang papalapit ang tanghali. Ang minimum relative humidity naman ay 44% at naitala alas 11 ng umaga, habang ang maximum relative humidity ay 81% alas 6 ng umaga. Ang kombinasyon ng mataas na init at halumigmig sa hangin ang dahilan kung bakit mabigat sa pakiramdam ang panahon sa maraming lugar, lalo na mula tanghali hanggang hapon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang latest tropical cyclone outlook na inilabas ng Pag-asa sa mas malawak na paligid ng bansa. Para sa Week 1 mula April 30 hanggang May 6, ang sinasabing TC-like vortex o TCLV ay inaasahang lilitaw sa loob ng binabantayang domain. Ayon sa forecast, ang TCLV-1 ay malamang na mabuo sa silangang boundary ng monitoring area at sa ngayon ay may low to moderate chance ng tropical cyclone formation sa Week 1. Ibig sabihin, may mas malinaw ng senyales ng development sa mas malawak na bahagi ng silangan kumpara sa mga naunang outlook. Hindi pa rin ito sapat para sabihin may agarang bantana, pero mas seryoso na itong bantayan dahil may mas mataas ng posibilidad ng pagbuo kumpara sa simpleng mababang tsansa lamang. Pagdating naman sa Week 2 mula May 7 hanggang May 13 ng 2026, ipinapakita ng forecast na ang TCLV-1 ay generally kikilos pa hilagang kanluran patungo sa northeastern portions ng PAR at TCAD na may low to moderate likelihood ng tropical cyclone development sa Week 2. Pero mahalaga ring idiin na kahit mas malinaw na ang signal, hindi pa rin ito katumbas ng tiyak na landfall o direktang epekto sa bansa sa puntong ito. Kung gagamitin naman ang Google DeepMind Long Range Forecast, ipinapakita rito na mataas ang chance na maging bagyo ang sistema na manggagaling sa silangang bahagi ng bansa. Sa puntong ito, malinaw na mas malakas na ang signal ng development kumpara sa simpleng paglitaw lamang ng low-pressure system. Bagamat sinasabing mas accurate ito pagdating sa long-range outlook, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng pagbabago sa aktual na lakas at galaw ng sistemang ito habang nadaragdagan ang mga bagong datos. Ayon din sa ipinapakita ng ilang member model, mayroon pa ring posibleng landfall scenario sa Luzon area, pero mayroon ding mga model na nagpapakita na lalapit lamang ito at hindi direktang tatama sa kalupaan. Ibig sabihin, sa kasalukuyan ay magkakaiba pa din ang direksyon ng forecast. May mga senyales na maaaring maging mas malapit ang sistema sa bansa, pero mayroon ding posibilidad na hindi ito direktang tumama at sa halip ay dumaan lamang ng malapit sa ating area. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng maingat na pagbasa sa Cone of Uncertainty. Kapag malayo pa ang dates, mas malawak ang mga posibleng direksyon na pwedeng tahakin ng sistema, kaya hindi pa dapat gawing tiyak ang alinmang iisang senaryo.